6 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Lunes. Ngayon po ay June 29, 2026. Sa ating pong headlines. Low pressure area sa loob ng bansa, mataas ang tsansang maging bagyo. Sa loob po ng 24 oras, tatawagin sa pangalang Bagyong Henry. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, kasado na bukas. Klase naman sa isang eskwelahan sa Batangas, sinuspinde matapos ang panibagong banta ng karahasan. Higit 4,000 pulis ikinalat sa paligid ng mga paaralan sa Metro Manila. DepEd nais na magdagdag ng security personnel sa mga public school. Senador Marcoleta kakaso ng plunder ng ombudsman ngayong linggong ito. House prosecution nagdagdag pa ng 4 na lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ina at 3 anak minasaker sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga del Sur. Sa TNT Global News, death toll sa matinding heatwave sa France lagpas na sa 1,000. Ha? Ano ba yun? Sa ating sports, Alex Ayala, pang 32 na raw po sa World Rankings bago ang laban sa Wimbledon Open. Sa TNT Showbiz, Billy Crawford itinanghal na Grand Champion sa Masked Singer France Season 9. Yun. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita,
Tumaas na po ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras ang low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon po sa pag-asa hanggang kanina umagay na mataan ng LPA sa layong 185 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Dahil po sa namuong sama ng panahon, nagdulot po ito ng pagulan sa Sorsogon, Albay, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Samar, Biliran, Leyte at Romblon. Maaaring magpatuloy daw po ang pagulan sa Mimaropa sa Miyerkules hanggang sa Huwebes dahil po sa pinalakas na epekto ng habagat. Sa oras namang maging tropical depression, ang naturang LPA ito po itatawagin sa local name na Henry. Abiso sa mga motorista, asahan po ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng petrolyo bukas June 30. Batay sa opisyal na anunsyo ng Department of Energy, ang halaga ng diesel ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 60 centavos kada litro. O kaya naman po ay may taas na 84 centavos kada litro. Ano kaya masusunod dito? Para naman sa gasolina, asahan ng rollback na 10 sentimo kada litro sa dagdaga o hanggang sa dagdag na 1 peso and 90 centavos sa bawat litro. Habang ang kerosene may posibleng bawas na 78 centavos hanggang sa pagtaas na 1 peso and 22 centavos sa kada litro. Samantala, tiniyak naman ng DOE na sapat pa rin ang inventaryo ng langis sa Pilipinas bagamat bumaba ang available days supply nito kumpara noong nakalipas na mga linggo. Base sa huling tala ng kagawaran nitong June 26, inaasahang tatagal pa ng hanggang 41 araw ang kabuang supply ng langis sa buong bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, ligtas naman ang 40 tripulanteng Pinoy nasakay po ng 2 barkong inatake sa Strait of Hormuz. Ito pong kinumpirma ng Malacanang bate naman sa report ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa report ni Cacdac, 21 ang Filipino crew ng Singapore flag Ever Lovely, habang 19 naman ang Pinoy seafarers na sakay ng Panamanian oil tanker Kiku. Ayon po kay Yusek Castro, na natiling seaworthy ang 2 barko na patuloy na naglalayag at inaasang makararating sa Singapore sa July 5. MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasakta na 21 Filipino mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. May isa pang Panama flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiku at lula nito ang 19 Filipino crew. Nananatiling seaworthy ang vessel at nagpatuloy sa biyahe. Samantala, isang paaralan sa Batangas ang nagsuspende ng klase ngayong Lunes dahil sa kumakalat naman na pagbabanta o online threat. Ginawa po ng Batangas Integrated High School ang hakbang bilang precautionary measures para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro, mga magulang, non-teaching at non-teaching personnel. Ipinabot ang pagbabanta sa Facebook page ng naturang high school. Ayon sa mensahe, target umano ng pag-atake sa mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 10. Batay sa initial na impormasyon, ang dummy account na nasa likod ng nabanggit na pananakot ay mula sa isang nagpakilalang grade 10 student na biktima umano ng pambubuli. Kasalukuyan nang nakikipagtulungan ang pamunuan ng Batangas City Integrated National High School sa pulisya upang matukoy ang nasa likod ng online threat. Samantala, inanunsyo ng paaralan na tuloy ang klase bukas, June 30, matapos na matiyak na ligtas na ang lugar kasunod ng ginawang assessment. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nakatakda namang hilingin ng DepEd ang pagtatalaga ng dagdag ng mga security guards
sa mga public schools sa buong bansa. Ganman sinabi po ni DepEd Secretary Sani Angara na kailangan daw dagdagan ng kanilang plantilla items o permanent positions para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Sa kanyang pag-iikot sa Alfonso Castañeda National High School sa Nueva Vizcaya, sinabi ni Secretary Angara na kailangan ng dagdag na pondo at posisyon para po sa mga security guards. Meron na niyang minimal security force and public schools dahil man sa ipinatupad na rationalization at iniwan lamang ang 200 na mga SECU samantala ang kabuang bilang ng mga eskwelahan ay nasa 48,000 sa buong bansa. Bunsod po nito ay kulang na kulangan niya ang mga gwardiya lalo na't meron mga eskwelahan na kailangan daw po ang 2 security guard. Dinagdagan ng National Capital Region Police Office ang deployment ng mga pulis sa paligid ng mga paaralan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, bantay sarado ng mahigit na 4,000 pulis sa mga eskwelahan. Patuloy rin niya ang koordinasyon ng hanay sa school administrators at mga lokal na pamahalaan para sa latag ng seguridad. Bagamat walang opisyal na hiling para sa karagdagang security assistance, siniguro ni Asilo na kumikilos ang pulisya ngayon pa lang. Handa rin niya ang NCRPO na tumulong sa inspeksyon, particular sa pagde-deploy ng metal detector sa gate ng mga paaralan. Nang tanungin kung may datos ng mga insidente, sinabi naman ng spokesperson na may mga iniulat na ganito pero hindi naman school-related. Patuloy niya ang monitoring ng NCRPO sa paligid ng mga paaralan upang agad na magpakalat o makapaglatag ng intervention at karampatang aksyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Umarangkada na po ang mas maigpit na pag-inspeksyon sa mga kagamitan ng mga estudyante sa Maynila kasunod po ng naitalang karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Subalit dahil sa mano-mano ang pag-check sa mga bag, naging mahaba rin ang pila ng mga estudyante sa labas ng kanilang mga eskwelahan. Dahil po dito'y minungkahin ng ilang mga magulang na dapat daw pong abisuhan na sila ng mga class advisor kung ano ang mga kagamitang hindi dapat nadalhin. Kabilang din sa kanilang suwestyon na dapat gumamit din ng metal detector at hindi lamang simpleng pagbubukas ng bag ang ginagawa ng mga gwardya. Bukod po dito ay dapat din niyang inspeksyonin lamang ang mga gamit bago makapasok sa classroom at hindi sa labas ng eskwelahan para hindi sila mahuli sa kanilang klase. Kakasuhan na ng Ombudsman ng plunder ngayong linggo sa Sandigan Bayan, si Senador Rodante Marcoleta. Ito po ang inanunsyo ni Ombudsman Crispin Boying Remulla kaugnay ng hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng kanyang tinanggap na campaign contributions noong nakalipas na 2025 midterm elections. Nag-ugat ang reklamo sa pag-amin ng senador na kanyang nilihim ang donasyon ng mga kaibigan na nakiusap na panatilihing anonymous ang kanilang identity o pagkakakilanlan. Iginit ni Marcoleta na dahil ang pondo ay kanyang tinanggap 1 buwan bago ang opisyal na campaign period, ito ay may tuturing na personal sa ilalim ng Penera Doctrina. Nakasaad sa doktrina na maaari lamang ideklara ng kandidato ang isang aspirante kapag nag-umpisa na ang panahon ng kampanya. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang reklamo ng ombudsman ay ginawa para siya ay patahimikin lamang. TNT Tomorrow's News Tonight. Nais naman ng ombudsman na maging nagawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa flood control scam. Ayon po kay Ombudsman Crispin Remulla, hihilingin daw po ng opisina sa hukuman na alisin ang dating opisyal sa listahan ng mga respondent para daw maging testigo ng prosekusyon. Sinabi ni Remulla na dahil naman sa mga nalalaman daw po ni Bunuan sa buong institusyon, ang kanyang magiging testimonya ay magpapalakas ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang dating kalimpo ng DPWH ay naresto noong June 1 para po sa non-bailable plunder case kung saan co-accused si Senador Jinggoy Estrada. Balita naman sa impeachment, ipinakilala ng House Prosecution Team ang bagong batch
ng mga private prosecutor na tutulong sa kanilang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa mga pinangalanan, ito po sina Attorney Teodoro, ang dating spokesman ng Korte Suprema. Gayon din si Attorney Reynaldo Robles, civil and criminal litigator, Attorney Armand Labay at si Attorney May de Vinegracia. Si dating Surigao del Norte Representative Roberto Ace Barbers ang nadagdag naman sa House Trial spokesperson na kinilala rin para sa kanyang ambaga sa pagdinig ng Quadcom na naging dahilan din para maisulong ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Makakasama ni Barbers na magpapaliwanag sa panig ng prosecution sina Representatives Zia Alonto Adyong at si Rene Co. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, handa daw po sa puna at banat ng mga basher ang 2 sa 4 na bagong naidagdag na private prosecutors para po sa gaganaping impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Aminado po sina Attorney May de Vinegracia at Attorney Reynaldo Robles na posibleng gawing issue ng ilan ng kanilang mga naging dating kliyente na naiugnay sa usapin ng flood control controversy. Nilinaw din po ni De Vinegracia na na dating abogado ni yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ang kanyang naging papel noon ay para tiyakin lamang ang due process para sa dating opisyal. Naliwanag naman ni Robles na naging kliyente niya si dating Senador Antonio Trillanes IV na naipaglaban lamang anya para papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. When I represented former Yusek Cabral, I was defending her due process rights, and accountability po entails due process, evidence, fairness, and respect for the law. I represented former Senator Trillanes, no? Siya naman po ay consistent sa habol sa accountability ng ating mga public officers. Samantala, dapat ay humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte para maipaliwanag ang umano'y pagbabantahan niya sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Akbayan Party List Congressman Jose Manuel Chel Jokno. Gayunman, sinabi ni Jokno na nasa kamay na ni Vice President Sara at ng kanyang defense team ang desisyon tungkol dito. Ayon kay Jokno, handa ang House Prosecution Team na mag-cross-examine kay Vice President Sara sakaling magdesisyon siya na humarap sa impeachment trial. Inihayag ni Jokno na ito na ang pagkakataon para kay Vice President Sara na ipaliwanag ang kanyang depensa at yung mga sinabi niya sa media. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, malakas pa rin daw po ang kaso laban kay VP Sara kahit naman na hindi mabuksan ang selyadong kahon ng BIR sa impeachment trial na naglalaman ng kanilang tax records. Ayon po kay House Prosecution Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, kahit na hindi mabuksan ang kahon, nanatiling malakas ang iba nilang ebidensya sa Article 2 na may kaugnayan sa kaso naman ng unexplained wealth. Subalit ginit po ni Adyong na malaga pa rin ng BIR box dahil dito raw po malalaman kung naayon sa batas ang mga kinikita ho ng pangalawang Pangulo at ito ang kukumpleto sa financial standing nilang mag-asawa. Bukas na muli ang Senado para sa mga bisita. Ito po ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw, pero giniit ng mambabatas na mananatiling mahigpit ang seguridad para sa kaligtasan ng mga senador, kawani, bisita at mga kasapi ng media. Sa ilalim ng bagong patakaran, obligadong dumaan ang lahat ng visitor management system o ang lahat daw po ay dapat na dumaan sa Visitor Management System o VMS ng OSAA. Bukod pa sa walang humpay na inspeksyon sa mga gate at pagpapakita ng valid ID. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga security agency para mapanatiling ligtas ang buong pasilidad.
papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Senate President Sherwin Gatchalian. Matatandaan na noong June 9 na isinailalim sa heightened alert ang Senado dahil sa natanggap na banta sa seguridad na naging dahilan kaya pansamantalang ipinatigil noon ang pagpasok ng mga bisita. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight ngayong pong Lunes. Naku, meron daw bumuntot partner ha? Meron daw bumuntot sa parada ng mga barko ng Amerika at ng Pilipinas. Diyan po sa may Baho de Masinloc. Ang bumuntot ay 4 na barko ng China. Aba naman no. Yung isa ay warship. Buti naman hindi sila nagkapormahan ano ha. Samantala naman ito naman na matindi rito, may nangyari palang massacre sa Zamboanga del Sur ha. Isang ina at 3 anak. Ano ba naman yan? Ano bang nangyari dyan ha? Samantala naman mayroong mga trigger happy na mga kalalakihan dyan sa may Arayat, Pampanga. Abay, isinumbong sila sa mga pulis. Ayun, arestado. Rumesponde ang mga pulis. Sa halip na sila'y tumigil, pinaputukan ng mga pulis. Ala. Nagkabarilan. Karoon pala ng barilan dyan. 4 ang patay. Ano ba naman yan no? Samantala naman sa ating pong TNT Global News, death toll sa matinding heat wave sa France, abay lagpas na raw po sa 1,000. Sa ating sports, Alex Ayala, pang 32 daw po sa world rankings bago naman ng kanyang laban sa Wimbledon Open. At sa showbiz, Billy Crawford tinanghal na grand champion sa Masked Singer France Season 9. Anong ginawa dyan? Singing ba yan? Singing contest ba yan? Hindi ko kabisado itong Masked Singer France na to eh. Singer nga, masked singer. Baka nakamaskara. Nakamaskarang kumakanta. Ayos yan ha. Pilipinas ang oras sa alas 9:31 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes. Dati pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa ating mga report. Apat na Chinese vessels daw po ang mistulang nagmanman sa sinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa bahagi ng Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Target sanang lumapit ng hanggang sa 20 nautical miles ng Philippine Armed Forces at ng US Coast Guard sa Baho de Masinloc o ito po yung Panatag Shoal. Subalit wala pang 50 nautical miles ang layo sa traditional fishing ground. Isang Chinese warship at 3 China Coast Guard vessels ang umano'y nagkalat sa radar ng BRP Antonio Luna. Ayon po kay Captain Jennifer Monforte, commanding officer ng barko, 2 araw na bumuntot sa kanila ang People's Liberation Army warship na isang Jian Kai class na may bow number 555. Sa kaugnay ng balitang yan, naging matagumpay naman ang isinagawang maritime cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at ng US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila po ng naranasang sama ng panahon sa lugar at pagbuntot ng 4 na Chinese vessels. Ayon kay Jennifer Monforte, kapitan ng BRP Antonio Luna, bahagi ito ng commitment ng militar na dalasan pa ang pagpapatrolya lalo na sa mga bisinidad ng Baho de Masinloc. Matatanda ang BRP Antonio Luna rin ang nakadiskubre ng illegal structure ng China sa Scarborough Shoal na matagumpay na inialis matapos iprotesta. Sinabi naman ni Monforte na nakadisenyo ang drills hindi para sa warfare kundi para hasain ang kakayahan at interoperability ng mga kasamahang Coast Guard vessels. Yung exercise natin is Coast Guard exercises talaga. Hindi masyado pang Navy. Pero ganun pa man, meron namang serial na pwedeng pang Navy kagaya ng BBSS pati yung DC. Pero yung DC exercise kasi parati namin ginagawa sa Philippine Navy na rin yun kahit nasa port kami. Yan po pahayag ni Miss Captain Jennifer Monforte. Commanding officer ng Armed Forces? Hindi, yung hindi. Yung barko, BRP Antonio Luna. Next time Kyle ilalagay mo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, standby Edwin and Noche. School safety campaign ng DepEd suportado daw po ng Senado. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Suportado ni Senador Raffy Tulfo ang school safety campaign na inilunsad ng Department of Education o DepEd kasunod ng malagim na Tacloban shooting incident noong June 22. Ayon kay Tulfo, bagamat ito ay kahit huli na ay maihahabol pa din dahil August 2025 at March 2026 pa niya iminungkay ang pag-iigpit sa seguridad sa mga eskwelahan, ngunit ngayon lamang kumilos ang DepEd. Base sa direktiba ng Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, kailangan gumamit ng mga handheld metal detector sa lahat ng mga papasok sa eskwelahan at paglalagay ng CCTV camera sa mga public schools. Nagpasalamat si Senador Raffy at umakto na din ang DepEd, ngunit nakalulungkot na kailangan pang may magbuwis ng buhay na mga mag-aaral. Para sa Senador, ang insidenteng ito ay paalala sa ating mga kawani ng gobyerno
na huwag nang maghintay na may mamatay o masaktan pa bago gumawa ng hakbang tuwing magkakaroon ng suliranin na kailangan ng agarang aksyon. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, puntahan muna natin ang kinaroroonan ni Edwin Duque dyan sa Kamanava. Meron daw pong 3 rider na daganan na bumagsak na poste ng kuryente dyan sa Navotas. At ang balita natin ay yung daan na yan ay pansamantala munang sinara. RH23 Edwin Duque. Tama ka, Biskises, nagdulot pa rin ng mabigat na dali ng trapiko. Itong kabanang Honorio Lopez at ang kabailang dito sa Naputas. Malapit lamang ang order ng Baynila. Bakarang mabuwan itong poste ng Meralco. Ito kanina pang alas 8 ng gabi. Ayon dito kay Ginoong Bon na Villanueva, ang hepe ng Naputas West National Public Service. Binuwal ng malakas na hangin ang poste malapit na tulay. Kung saan ay 2 at 3 yung dinala sa pag-abutan dahil nasa ball itong natotong poste at bahagi ng mga nakakabit dito. Mabilis na responde ang DRMO at ang Behavior Protection ng Rescue Volunteer kung kaya nadalaga dito sa Tonton Medical Center kasalukuyan pa ginagawa ang pagtanggal ng ilan pang mga bagay na nakakabit sa poste na para mabilis sa bahila. Ito at ang dito rin yung pamunuan o yung mga nagawad ng Meralco. Patuloy ngayon sinasagawa investigation pero ayon sa mga taga rito, usap na tumba dahil sa lakas ng hangin at napakabigat maraming nakakunik dito sa naturang poste. RH23 at dito kinagulat sa Rizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali, Edwin. Okay. Kumusta yung 3 rider na okay naman nasa hospital sila? Tama, nasa hospital lang kayo. Makita mo yung video na pinadala natin. Nakahiga sa kalsada, katabi ng mga motor kayo. Dito po tali sinama. Buti hindi sila nakuryente. Mabuti at hindi ba. Pero alam pa rin kung may nakita. Pero sa mismong paglabas ng tulay na tagusahin, yun na yun. Kapag isang diretsong bumagsak, dahil may mga wire naman yan, hindi napigilan. Kaso lang yung mga motor na inabot ng traffic sa lugar, yun ang kinabutan. Kaya may medyo malakas yung pagkakatama sa mga kapit at mga bagyan pang masakabit. Pero kaya hindi masyadong napuruhan. Pero kailangan madaling na rescue at ang disaster sa Baris Hospital para malaman kung kanilang kalagayan. Edwin, ibig sabihin brown out dyan sa paligid niyang area na yan. May mga brown out sa mga sinamang linya. Kasi itong mga poste, may kanya-kanya hindi ka nakakunay ito. Pero dito sa mismong lugar ay maliwanag dahil may natin poste naman na may mga ulay. Pero hindi nga, baka raw yung mga nabatak na mga wire, saan may mga nakakunay, yun ang napositive. Isa na lang. Bakit daw bumagsak yung poste? Inanay? Bakal, yung puhusyal lang kayo. Pero siguro yung pinangapitan sa baba ay naglakas ng hangin dahil sa daming nakakunik O yung hangin sa luga. Mukhang gawa naman sa semento yata yung poste. Hindi, minsan kapag sobrang bigat na baka hindi na kinakaya. Sobra mo sa salabit na ba dyan? Spaghetti na ba yan? Spaghetti na ba yan? Matindi pa doon sa Maynila? Ha? Ating nakalagay. Spaghetti, parang maraming jumper? Ano ba naman yan? No? Salamat, Edwin. Ingat tayong lahat palagi. Sana naman yung mga nadaganan ng mga rider makarecover sila. Naku, kawawa naman. No? Samantala naman, digitalization and expanded services para daw po sa mga OFW. Sentro daw po ng isang pagpupulong sa Singapura. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray at Kises, nakipagkita si DMW Secretary Hansel Leo Kakdak sa mga leaders ng Filipino community sa Singapore. Nakatuon ang pagpupulong sa digitalization
at pinalawak na serbisyo sa mga overseas Filipino workers. Ibinahagi ni Kakdak na gawing mas accessible, mas responsive at mas maginhawa ang mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng DMW Digital Transformation. Kabilang ang koordinasyon sa mga airline at sa NAIA. Layon na mapakinabangan ng gusto ang mga benepisyo ng OFW Pass, gawing mas maayos ang proseso ng mga paalis na OFW. Nilalayon rin ito na bawasan ang mga pangangailangan para sa mga transaksiyong ilapit ang mga services ng DMW sa mga OFW. Pakikipagtulungan sa mga migrant workers sa office sa bansang Singapore. RS27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 10.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu kusang isinuko naman ng mga mangingisda o ng isang mangingisda sa pulisya dyan po sa lalawigan ng Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Kusang loob na isinuko ng isang mangingisda sa Morong Municipal Police Station ang humigit kumulang 1.590 kilo ng hininalang shabu na may tinatayang standard drug price na 10,812,000 matapos niya itong matagpuan sa isang lumulutang na plastic bag habang nangingisda sa layong 15 nautical miles mula sa baybayin ng Morong ngayong araw nitong Hunyo 2026. Ayon sa ulat na isinumiti sa Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Martes Salvador, Provincial Director, agad na isinuko ng mangisda ang kontrabando sa Morong Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Binigyan din ng Bataan PNP na ang insidenteng ito ay patunay na mahalagang papel ng kooperasyon ng komunidad sa kampanya laban sa illegal na droga. Hinikayat din nito ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang gawain bilang suporta sa layunin ng Philippine National Police na makapaghatid ng mabilis, tapat at maaasang serbisyo sa mamamayan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Danny Kumilang. Samantala, 9.5 daw po na milyong pisong halaga ng marijuana abay winasak daw po ng mga otoridad sa may Kalinga at Benguet. Ating alamin sa report nila kay Romy Gonzales. Na kay Romy. Naging matagumpay ang isang araw na marijuana eradication operation na isinagawa ng mga kapulisan ng Cordillera matapos madiskubre ang abot sa 10.5 milyong pisong halaga ng marijuana sa lalawigan ng Kalinga at Benguet. Sa Kalinga, 2 plantasyon na tinamnan ng 46 na 1,500 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 10.3 milyong pisong na diskubre ng mga operating troops sa barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Samantala sa Benguet, 2,000 gramo ng tuyong marijuana na may standard drug price na 240,000 pesos ang natagpuan naman mga kapulisan at PDEA sa barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Lahat ng na-discovering marijuana ay agad na sinunog ng mga operatiba matapos ang kaukulang inventaryo. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga kalapit na lugar at mapanagot ang mga individual na responsable sa illegal na pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dakuha naman natin ang Western Visayas, 1.5 na halaga ng hinihinalang shabu na sabat naman mula sa isang jeepney driver sa Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Nasamsam ng City Drug Enforcement Unit ang 1.5 million pesos na halaga ng suspected shabu sa drug bust operation sa Barangay Dulunan, Arevalo. Timbog sa operasyon si alias Nel, 28 anyos, jeepney driver at pansamantalang nakatira sa nasabing barangay at residente ng Cadiz City, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, ang chief ng CDEU, si Nel ang pumalit sa pagtutulak ng iligal na droga sa dalawa niyang kasama na mag-live-in partner na nadakip sa isinagawa
isinagawang operasyon sa Barangay Santo Niño Sur noong nakaraang linggo. Sinabi ni Captain Jimeno na target sana sa unang operasyon si Nel pero wala siya sa nasabing lugar. Isinailalim sa 2 buwan na monitoring ng CDEU si Nel at nadiskubre na sa transport terminal nito ginagawa ang iligal na transaksyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, patay daw po ang isang 42 anyos na ina at ang kanyang 3 menor de edad na anak. Matapos daw pong pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa may Zamboanga del Sur. Ang mga biktima po ay kinilalang sina Arlene Fernan Dumalte, isang barangay health worker, at kanyang mga anak na sina Nashil, NN at Arnel. Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, madaling araw daw po na mangyari ang krimen habang tulog ang mga bata. Sa panayam po ng media sa lola ng mga biktima, matagal na raw na hiwalay ang ginang sa kanyang mister at may bagong nobyo na kinakasama. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para alamin kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. 4 na armadong kalalakihan, kabilang ang umano'y gun for hire leader ang napatay matapos na makipagbaril sa mga pulis sa Arayat, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, sumiklab ang bakbakan nang rumesponde ang mga pulis sa reklamo ng mga residente na may nagpaputok ng baril sa kanilang lugar. Pagdating ng mga pulis sa lugar, bigla umanong nagpaputok ang mga armadong sospek, dahilan para mauwi ito sa bakbakan. Nakumpiska sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol, M16 rifle, 12-gauge shotgun, caliber 38 revolver, carbine rifle at isang granada. Kinilala nito ang isa sa mga napatay na si Ka Arleta, leader ng Gun for Hire Group at dating miyembro ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hukbalahap na nakabase sa Candaba, Pampanga. Nabatid sa Pampanga Police na si Ka Arlet ay sumurrender sa gobyerno noong 2018 at naging forest ranger hanggang sa umano'y masadlak sa gun for hire. Nabatid din ng pulisya na ang naturang grupo ay inupahan noong January 24, 2025 para patayin ang mga lokal na kandidato, kabilang na ang isang mayoralty aspirant sa Arayat. This started when some concerned citizens reported to the police that there were armed individuals firing their guns tungpo sa isang medyo remote na area sa Arayat. So, pinuntahan po ng ating kapulisan. Again, they identified themselves as police officers, but despite that, they were fired upon. So, napilitan pong in-neutralize or gumanti ng ating mga kapulisan. Spokesperson Colonel Allen Rayco. TNT Top News Trending Worldwide. Sa pong TNT Global News Detol sa matinding heat wave sa France, abay lumagpas na raw po sa 1,000. Naku, ang dami na hong namatay doon dahil sa matinding init daw po ng panahon. Ating alamin sa report ni Jeric Sasil. Jeric. Lakay Ray, Kisses, umalo na sa higit 1,000 ang death toll dahil sa matinding heat wave sa Europa. Ayon sa Santé Publique ng France, karamihan sa mga nasawi ay mga senior citizen o edad 65 years old pataas. Batay sa eksperto, nagsimula ang heat wave noong June 20 na umaabot sa lampas na 40 degrees Celsius ang temperatura. Ayon kay Health Minister Stephanie Rhys, posibleng maramdaman pa ang epekto ng heatwave sa loob ng hanggang 10 araw. Dahil dito nagbukas ang ilang lokal na pamahalaan ng mga air condition kahit nasa pampublikong lugar para sa mga residente. Para sa ito si Jeric Sasil para sa DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin naman TNT Sports, Alex Ayala pang 32 na sa world ranking bago ang laban sa Wimbledon Open. Ibalita mo yan, Kyle Bulias.
Kasalukuyang nasa rank number 32 ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa World Rankings ng Women's Tennis Association. Ito'y kasunod ang kanyang pagtungtong sa Bad Homburg Doubles quarterfinals kasama si Venus Williams sa kabila ng early exit nito sa singles competition. Mas mababa ito sa nauna niyang rank na number 30 matapos ang kanyang laban sa Berlin Open. Sa ngayon nakatuon si Ayala sa nalalapit na Wimbledon Open kung saan siya ang pang number 29 na seed. Matatandaang si Ayala ang kauna-unahang Pilipino na makapasok sa seeded players para sa Grand Slam. Unang makakaharap ni Ayala si world number 76 Renata Zarazua ng bansang Mexico. Kapag nanalo si Ayala, posible nitong sunod na makaharap ang tennis legend na si Serena Williams. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulias. Sa ating showbiz, Billy Crawford itinanghal daw po na Grand Champion sa Masked Singer France Season 9. Ibalita mo nga yan, Don Carlos. Itinanghal na grand winner ang television host at singer na si Billy Crawford sa Season 9 ng reality talent show na Masked Singer sa bansang France. Inawit ni Billy ang kantang Beat It ni King of Pop Michael Jackson habang suot ang costume bilang isang donkey. Bago pa ang kanyang winning performance, tumatak na rin sa French audience ang pagkanta niya ng Le Portrait at I Feel Good. Sa kanyang IG post, nagpasalamat si Billy sa Masked Singer dahil sa isang buwang pagtatago sa kanyang sekreto at sa kanyang costume designer. Matatanda ang si Billy ang host ng Masked Singer Philippines na meron noong 2020 at 2025. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano yung maskara ni Billy? Hindi ko alam kung ano mascot yun. I think donkey. Pero wala, ang naisip ko lang dyan, ang hirap kumanta nang may suot kang maskara. Anong mascot na costume, di Na-try ba? mo na ba? Hindi, imaginein mo, di ba? Hindi, may mic naman sa loob eh. Kahit pa, yung hangin, kokoonte. Kailangan mo ng hangin kapag ka kumakanta. Magaling si Billy Crawford. Diba? Alam mo si Billy Crawford, lalo yung kabataan yan, batang-batang, poging-pogi yan. Hanggang ngayon, pogi pa rin. Pogi pa naman di ba? TNT Tomorrow's News Tonight. Congrats kay Billy Crawford. Yan po ang kabon po mga kaibigan natin pong mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto alas 10 ng gabi.